So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita nga po itong plunder itong si Senator Jinggoy Estrada. So, sumigunda po dito nga po sa sinabi ng talunan nating senador na si Tol Tolentino. Na kesyo, diba alam nyo naman yung sabi, nilathala ni Tol Tolentino na kaya naman daw pong matapos ang impeachment within 19 days. Like, nung nakita ko yung balitang yun, napapaisip ako, ano to marathon? Merong hinahabol, minamadali, 3 buwan ninyong pinatulog, tapos magmamadali kayo? Para nyo naman ginagawang mangmang at kupalang mamamayang Pilipino. Actually, I like the answer of Senator Jinggoy Estrada. Slightly lang ha, kasi alam niya naman pala. O, tingnan nyo to mga minamahal, o. Sabi dito, highly improbable to finish trial within 19 days. It will entail a lot of debate. So, contradict po dito sa sinabi mga minamahal ni Tol Tolentino. Kasi ito yung statement nga po mga minamahal ni Tol, no? Alright, sabi dito ni Tol, the proposed timeline for 19 days expedited impeachment trial, which is yan na nga po. June 11, Constitution of the Impeachment Court. June 11 to 21, submission answer by Vice President Sara Duterte, which is 10 days. June 22, reply of prosecutor. June 23, morning submission of trial beliefs, and afternoon naman, opening of statement. 24 to 25, presentation of evidence ng prosecution. 25 to 26, presentation of evidence ng defense. And 27, morning rebuttal from the prosecutor, and then afternoon, rebuttal by the defense. So, sa 28, oral argument, 1 hour, each for defense and prosecution. And sa 29, closed-door meeting of the senator, and then June 30, judgment day. So, probably mga minamahal, yan po yung timeline, diba, as outlined by Francis Tol Tolentino. I like the answer naman dito ni Jinggoy Cutie. Nasasabi niya na highly improbable. It means mga minamahal na parang imposible na mangyari. Yang sinasabi ni tawag dito ni Francis Tol Tolentino. Alam mo naman pala, meron ka naman palang interpretasyon. Eh bakit isa ka mismo sa mga tumututol sa impeachment ni VP Sara Duterte? Aba, artistahang galawin na. 'Di ba? Alam mo pala eh. O ba't di ka kumibo? 'Di ba? Eh ang kaso, mga minamahal, hindi sumusunod yung Senate President sa forthwith na yan. Kung noong February pa lang, hindi kinlose, pinroseso agad, tinrabaho, eh di sana ngayon, June 11, hindi nagmamadali. Kagaya ng ginagawa ngayon ni Tol Tolentino na parang nagmo-movie marathon tayo dito. Ano yan? Habulan? Hide and seek? Kailangan madaliin? Totally, mga minamahal, sobrang haba. Almost 2 years nga na pahiring-hiring sa committee na yan, on public accounts, sa budget hearing, and sa Senado, tungkol nga po dito sa mga paggasta sa kaban ng bayan ng ating Vice President, and also yung pagnanakaw niya, yung pagbabanta niya, culpable of violation, betrayal of public trust. Almost 2 years, or sabihin na lang natin 1 year sobra, na ginanap itong mga hearing, tapos itong impeachment, within 19 days lang. Sino yung pinaglololoko mo? Tol Tolentino. At ito namang si, tawag dito, ito namang si Jinggoy Cutie. Huwag ka namang pag-grandstanding. Ba't ngayon ka lang nagsalita? Eh, alam mo naman pala na hindi kaya. Ba't ngayon ka lang pumibo? Diba kaya nga, bravo! Bravo tayo dito mga minamahal kay Tol Tolentino. Diba? Isa sa mga humaharang ng impeachment, ngayon naman nagbago ang sistema, tapos sa kanyang pagbabago ng sistema, abay nako, na-shock naman tayo. 19 days? Grabe. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal, pag gusto talaga, nung Pebrero pa, mayroong paraan. Pag ayaw, sa damakmak na dahilan, tingnan niyo yung klase ng Senado na meron tayo ngayon. Baho kasi ni Jinggoy, hindi kaya naubo ako eh. Charis. Diba? Tingnan nyo kung anong meron ng Senado tayo ngayon, mapang-abuso. Kaya ano yung rekomendasyon ko? Dapat talaga i-abolish na ang Senate na yan. Dahil mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan, at yung pinakapangit pa dito, talagang
Hindi na sila nagtatrabaho para sa bayan. Biruin nyo si Bato de la Rosa, isang impeachment judge, 'di ba? Isang huwes, tapos gagawa ng draft resolution. Gagawa siya ng draft resolution para itong si Vice President Sara Duterte ay patayin ang impeachment. Tama bang gawain ng isang huwes na gagawa ng draft resolution para patayin ang impeachment? Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba hindi natatakot? Diba? Yung mga senador ngayon, papetiks-petiks na lang Kaya nga dapat maging federal tayo or di ka parliamentary system. Tanggalin yung Senado, i-abolish yung Senado, palitan ng unicameral, yung magkakapare-parehas at magkakapantay-pantay na kapangyarihan. But anyway, I think this is a kind of strategy. And I don't know what strategy that is, pero sa aking nakikita, gusto lamang talaga nilang wag nang ituloy ang impeachment. Kasi yung mga prosecutor, may mga nakahanda at mga nakaabang na ebidensya, which is marireveal yan sa taong bayan. 'Di ba? Pag na-reveal yan sa taong bayan, it could also affect the presidency of our Vice President Sara Duterte in the future, if ever man, na ma-acquit siya dito sa impeachment or hindi siya mahuli ng International Criminal Court. Diba? You know, this is a waste of public money, yung ginagawa nila, sa totoo lang. Diba? Yung pangaharang nila ba to? Public funds ang nasasayang dito. Madami namang magsasabi, Mima, yung impeachment kasi ano lang yan sayang yung pera ng taong bayan yan. Yes! May pagkakataon na mag-google tayo ng pera ng taong bayan. Pero it doesn't mean na mauubos dyan yung pera ng taong bayan. Mga minamahal, let me say this for the last time. Gumastos man tayo ng milyon, trilyon naman ang maisasalba na pera ng bayan. Nagigets ninyo? Gusto lang naman natin maliwanagan sino si Mary Grace Piatos. Sino itong si Cocoy Villamin? Sino itong Ontiveros na tinutukoy dyan? Escudero, Team Asim, Team Amoy. Diba? Sino yung mga tao na yan? Nagigets ninyo mga minamahal? Tinatanong lang po. Tinatanong lang po. Nakakagigil. Sinisip po na naman tuloy ako. Nakakapiste. Good man. Nakakainis. Diba? Nakakaloko. Grabe yung pambababoy itong ginagawa nila. Oh, may magsasabi, hindi na kasi pwedeng ituloy ng 19th to 20th Congress yan. Pwedeng-pwede. Pagkasapit ng June 11, yung isubmit, ipasa lahat sa Committee on Rules. And then mag-constitute itong mga huwes na magsisilbi silang impeachment court, then doon na pwedeng itawid. Meron ng transition from 19th to 20th Congress. Kailangan maagapan. Kaso mukhang nangyayari, abay pinapatay itong impeachment na to. Ang hirap talaga ng sitwasyon, no? Kasi alam ninyong merong mapapahiya. Lalo pat sa patron ng mga kabila na kanilang pinupuri pero ang ending magnanakaw pala sa kaban ng bayan. My goodness, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi ba kayo nahiya? Pero in fairness, dito kay kay Jinggoy Cutie, tumalino ka ng slight. 'Di ba? Tumalino ka ng slight. Pero mga minamahal, if you will look at in the evidence, talagang sobrang enough na, more enough para itong si Sara Duterte masakdal ng conviction. Ang problema, yung impeachment na yan, that is a number games. 'Di ba? From the lower chamber, numero. And also from the upper chamber, number pa din, numero. Kailangan mayroong mga senador na magboboto ng i-acquit or i-convict itong si Sara Duterte. Pero most probably, lahat ng nasa 20th Congress now is ang iba doon ay maka Duterte. And I think, meron nga silang numbers. Kaya ang iniiwasan na lang nila ngayon, wag nang ituloy ang impeachment. Did you really get the point, mga minamahal? Ang aesthetic tingnan, no? Nakakainis, no? Well, you know, yan yung meron tayo Yan yung sistema na meron tayo. Elect pa more ng mga bobong opisyales. 'Di ba? Kaya ang ending, tayo din ang nagsisisi. 'Di ba? Gusto nyo pala ng good governance, bakit nag-e-elect kayo ng isang plunder? Gusto nyo pala ng good governance, pero bakit probably yung mga binoboto ninyo mga crocodile? Gets nyo, mga minamahal?
Ang iba naman, sway-sway, balimbing. Kung sino yung nakaupo, doon yung simpatya. Pag hindi na nakaupo, kakalabanin. Depende na lang sa maaasahan sa'yo or sa pakinabang mo. Yan tayo eh. Alright, mga minamahal. Anyway, this is no joke. Nakakapikon na. Alright, Alicia nyo mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mamaya abangan nyo, meron pa tayong mga 2 or 3 uploads. Ha? So nire-research ko lang itong tungkol sa mga schools na nagpo-protesta ngayon. So alright, babalik tayo after 2 hours. Yun lamang po, ingat mga kababayan.